Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Dalayawon ang dakong gugma sang Dios ginatag sa aton sa sininga kapunon, isa ka kapunon niya mabugnaw, medyo maululanon na panahon. Nangin maayo ang Dios aton kay tungod sa mapaang panahon sa kagahon para pagkahapon ginatagaan niya kat sa mabugnaw nga panahon. Yani mga kauturan, mga kabiyanan, yari naman kita karon sa isa natong kapagtuon diri sa aton programa Dali aton pag-istoryahan. No pud kung Japon diri sa studio si ka-partner nakon o kon si Ka360 Brian Lacson ang partner nakon diri. So salamat sa dakong gugma sa Dios kay ginatag sa aton mga Ka360. Kamusta na kamo? Kamusta ang akon yung pinalangga dira? Kamusta ang akon nga mga kauturan, mga kaabyanan nga nagasubaybay sa aton nga programa? Ini ako lang mga kauturan, mga kaabyanan naton. Yara lang sa tanan sa share pero thank you gid sa pag-share. Nagpupura ba pabatyag ba kamo kay Ka360 Ray? Ara man kamo video ko komentar mo kamo gamay. O siyempre sister ni Nina Morito, Morito arin na yan, automatic niya kadaan. No, good afternoon kapag laom Ka360. Good afternoon man Ka360 Nina. Salamat sa pagpigupod sa aton as usual. Bawo ko may premyo ni piyo ni dayon mo. Oh, kay siya permi ang una kalabanan. Siya una kung isa ka kaunahan man, pero kalabanan gid siya gid gauna. So God bless Ka360 Nina. Ato ni moon ang ato ni programa karon. Ato nang siya i-like, i-share sa ato mga kuturan naton nga wala para ka-subscribe sa programa naton ining AWR 360 Bacolod. I-subscribe naton kami mga tahong kita nga mga programa diri, at least ma-inform kamo nga may ara gali live telecast nga ginahimo diri sa aton nga studio. So mga ngapon mga kabiyana, mga kuturan, ang akon na mga pinalangga dira, mga kubdanan nakon sa balay silangan, kamusta na kamo dira? Wow, bilog nga adlaw kagapon ang inyo alagad, wala gid nakaklase kaya ato kita nag-attend dito sa seminar sa aton makatahom mga kuturan nga seminar. Kung ba siguro kung kamo lang hatagan sang tinion nga makatambong, ako pasalamat magunga nakatambong ko sa seminar sa Christ-centered expository preaching. Mga kuturan katahom katama mga kuturan sa presentasyon. Magadugang ang aton kaalam kung paano kita maghangop sa balaan nga sulatan, kung paano naton hangpo dinhi, kag kung paano kita makaobra sa mga manami nga mga pagpresentar sa aton nga mga topiko, sa aton nga mga lectures, sa aton abing nga mga preaching naton. Ara na makuturan ka nami. So thank you very much for inviting me mga Ka360, specifically ng aton nga district pastor gamo gid ang personal nga nagtawag sa akon sang Domingo sang Martes ang hapon. Yara lang ko actually sa tupad lang sang kwan. Yara lang ko sa tupad lang gid sang El Fisher Hotel. Ara lagi ko. Pero mga kuturan, isa niya kadako ang pagpasalamat nga aton angkon kay ang Dios nanging kaupod naton sa sining aton nga pagtuo naman sa sining hapon. So, ang iba naton mga kuturan, ayan, nagamat-amat pauli alin si ilan tagsa-tagsa ka mga ulubrahan, pauli sa tagsa-tagsa nila ka puloyan, or iban maghahapit pa sa ilang mga kinalahanon para sa pagprepara sa ilang kalanon sa ilang puloyan. Halong ka mga kuturan ha, hindi gid magkalipat, magdala kita sa aton panakdong sa aton ulo kay medyo ang klima kon sa oras sa kapunon maulanon, no, maulanon kag uso baya karon ang tulot trangkaso tungod sa pag-change ng climate, kag careful man kita kahit tungod sa aton palibot. May mga kabaranggayan kita, specifically ining barangay Takuling, bao number 1 din siya sa dengue cases, gin-anunsyo sa aton nga report naton mga kapartner ba naton, mga kapartner nato sa iban nga mga waragwagan nga sa diin yara man kita.
So mga kuturan, halog kita ha. Amligan naton aton health because your health is your wealth. Di lang kay wealth nga financial kundi dala na ang physical. So mga ka-360, salamat sa gyapon sa paghatag sa aton sang tinion sa aton nga mga kadalagkuan diri sa Negros Occidental Conference. Ato to nanging classmate ko dito si Pastor Joponi Galaksa, si Pastor Brindo Carros, si aton nga treasurer si Pastor Brent Blando at tumanto kag ang mga directors naton diri sa Negros Occidental Conference kag subong man ang aton pagid nga mga district pastors, district leaders kag ang iba naton nga mga elders nga nagdugang dito, no? So salamat gid sa kaayo nga ginatag sa aton sa Dios. Di kita makuturan sa aton gyapon pagtuon. Stay tuned ang aton nga programa dali aton pagistoryahan. Nagapalayag kita sa kanginan takna alas 5 tubtob alas 6 sa hapon kada Martes kag Huwebes kada semana, no? Kag isa ni makuturan ka invitation ang Adventist Layman Services and Industries. May ara nga dako nga likuton hindi lang diri sa Negros Occidental Conference kundi sa bug-os nga Pilipinas, no? Bug-os nga Pilipinas dungan ini ang pizza sang paghatag sang anong ginatawag ni ining mass crusade, mass nga pagpangwali sa may balita sponsored sa aton nga ASI, ASI Adventist Layman sa Services. Magasugod diri sa 14 kag magatapos siya sa 20. So, watch out kita mga kuturan, mga kabyanan na akong dira. Kag ang bisan sino nga gusto mag-upod, mga kuturan, kinahanglan gidaton ang aton nga mga working force sa sini nga bulaton kay di kita makapahayag sa aton nga Ginoo, makapahayag kita nga nanging kabahin kita gali sang instruction sa Dios nga nagsiling lakat kag iwali ang mayo ang balita. Mga kuturan, kung maglakat kita personally, gamito naton tiil, makalakat kita. Kung hindi man kita makalakat personally, palakto naton ang aton nga mga tagsa-tagsa ka mga halad mga kuturan. Pinaagi sa aton nga halad, pinaagi sa aton ni kapulo, magauswag ang buluhaton, kag hindi lang diri sa aton lokal ang magabenepisyo, kundi ang bug-os nga kalibutan magabenepisyo sini. Ang imo nga dakong gugma sa paghalad sang gugma nimo para sa bulaton sa Dios. Kani makuturan sa sininga kapunon. Welcome kita sa atong programa. Ginagdata kamo sa pagduko sa inyong mga ulo samtang kita magapangabay sa aton nga mga makako sang iyang bilidon nga kaalam ay padala sa aton. Ngapo kita, salamat labing balaan kagalang do namon nga Dios. Sa gihapon yari ay mo alagad nagatalakay sa mga manami, mga matahong importante nga mga pagtulunan nga magbulig ini sa amon pagpabaskog sa amon tagsa-tagsa ka mga kangtanan dira sa imo. O Dios, may mga eksperyensya, may mga inagyan nga magdulong ini sa amon sa pagpaturpangod kung paano namon maamligan ining pagtuo nga amon ginaangkon karon. O Dios, salamat sa gugma. Ngayon kami nga pagidait sa langit amo maangkon kag ihatag bubo nimo pagpakamayo sa mga katawhan nimo samtang naga-travel nga nagapamati o Dios sa sining programa sa sining hapon. Kay ini tanan gininyo namon mabato na imong kaluoy ginaangkon namon sa ngalan ng Ginoong Hesus upod sa paggiya sa Malang Espiritu. Amen mga kuturan, amen. So ang aton nga pagtuon sa gyapon diri kita sa libro sang Numbers chapter 25 sa gyapon ang aton pagtuon gin utod ta lang to nagligad ang pagtulunan naton ginatigulan siya apostasy at the Jordan. Amo na yung pagtuon naton mga kuturan nga sa aton pagtuon ginpahayag naton kung paano pila na lang unta inadlaw na lang sila magatabok na sa duta sang dito sa duta sa saad nga ginapad natag sa Dios ila yara na sila sa kilid sa suba sang Jordan, meaning kay suba sang Jordan kay ang tabok sa suba sa Jordan amo ang
duta sang Kanaan, kag nagahambal pa gani ato pagtuon nagligad mga kauturan. Kung inyo madumduman, nagapayag sa aton nga halos nakita na nila ang mga tinukod. No? Nga sa tabok sa suba, nakita na nila mga tinukod. Mga tag-as nga mga pader, malapad nga mga tinukod, mga mabakod nga tinukod sang duta sang gani. Anong ginambal naton? Duta sang ang first nila na approach nga duog amo ang Jericho, mga ka-360. So di naton makita nga lapit na gila sila, magatabok na sila. Kaulat na lang sila sang sinyalis sang Dios sa ila. Apang makita naton mga kauturan kung ano nga pamaagi ang gingamit, ang ginhimo sang Dios, sang kaaway, no? Sang kaaway para unta ini ang mga matutom nga mga katawan sang Dios magtalupangod sila o kung magtalikod sila sa gugma sang Dios nga ginatag sa ila. Amo na makuturan ang dako nga trials, ang dako nga pagpangangkat sa mga katawan sang Dios kung paano ang pagtuo mapadayon. Kung paano ang pagtuo mapadayon. Gani mga ka-360, sundan niyo ako, yari kita sa pagbukad sa aton nga balaan nga kasulatan. Balaan nga kasulatan, sa anong ganito siling ko? Chapter, anybody? Siling ta? Chapter sang Numbers 25. No? Numbers 25. Diri kita mga ka-360. Numbers 25, kag makita natin sa Patriarchs and Prophets chapter 41. Amo ning aton nga pagtuon karon. Okay, pagtuon karon. So diri kita, samtang diri nakabalo kita nga gindumili sang Dios ila nga makapakikatipan sila sa mga dili tumuluo ini ang mga Israelites, no? Kag gindumili yan silang hindi sila magpakikatipan sa mga Midianites women, mga kababayan sang Midian. Ano tandaan ba nato mga ka-360? Hindi ba pagtabok nila dito sa pagtabok nila sa duta sang sa Red Sea, ang first nga lugar nga ila nga na kadtuan amo ang duta sang Midian. Ang pag-abot nila, that was for mga 40 years ago. Namimagine na ba? Mga 40 years ago. And yet, during that time, dito sila sa suba, sa pit sa Jordan, sa duta sang Midian. Imagine na ba naton? Paano mo pamagi? So, doon natin makita mga ka-360, ang pamaagi nga sa diin, ginhandom ni Moab, pinaagi sa kabilam, nga ini ang mga katawan sang Dios, ini mga Israelinon, ini mga Diyo, i-curse niya, apang wala ini mahitabo, wala ini matigayon, tungod sang intersesyon ang ginimo sang Dios, nga ginpunggan, ginpakitaan sang mga makatilingalang himo, din bala ang iyang dangki ni Balaam, wala niya kay gayon sa paglakat, kay nahadlok, apang sangging kastigo ni Balaam ang iyang dangki, ang balaang tangki naghambal, nagpamulong batok sa kay Balaam nga iyaamo, iyang agalon. So di naton makita nga may intervention. Kag hindi buot sang Dios nga ang ihambal ni Balaam supak sa iya mga kaupdanan. Gani nagahambal siya ayon sa instruksyon yung ginambal siya, apang mangkuturan, apang sang tinion nga nag-withdraw na ang balaan nga espiritu sa kay Balaam. Diri naton makita nga si Balaam adako niya dom nga makuha niya ang reward nga ginatag sa iya sang ginatag sa iya ni Balak. So dira naton makita kag ini sa kung nato lang tawon sa sininga chapter sa atong gibasa nagligad nga dako gihandom ni Balaam nga makuha iyang reward. So nakadto siya kay Balak kag ginatagan niya sang ginatagan niya sang mga mga tips kung ano dapat imuon, ano imuon, kinahanglan ini sila mapahamulag mo na sila kung may mga pagtilaw nga nagalabot sa ilang kaliwatan, no? Nga i-disregard nila
Maka disregard nila ang instruction sa Dios sa ila. Amo na ginambal sang balaan niya kasulatan. So, di naman kita karon magpadayon sa aton nga pagtuon. Ha? Di kita magpadayon sa pagtuon. Ginto na nato nagligad nga may ara nga national apostasy. No, may ara nga national apostasy nga nagtubo sa tunga sang katawan sang Israel nga nagdatubo mga ka-360 tungod ini nga mga kalalakihan nagpakigkatipan sa mga kababiyan sang Midian. Kag nagapayag sa aton tungod sang handom sang plat nga i-curse ini ang katawan sa Israel, ang pamaagi nga gigamit hindi. Kag naggamit sila, nagimo sila sa mga kapistahan, mga sinalo-salo. Kag it was Balaam ang nag-imbitar sa mga leader ng Israel sa pag-join sa sa kapistahan ni Baal Peor. Kag makotura makita naton nga pinaagi sa sini amat-amat nga ining malaot nga buhat kag ang hungod sa buot nga pagsimba sa bukid dito sa bukid sang Peor, kag subong man sa paghimo pakig-upod sa mga ritual nga nanungod sang mga pagsimba kag mga pag-alagad, mga kasadyahan nga sulod sila. Kag diri man naton makakita nga ang resulta sang ila pagka malinapason, naglabot sila ang terrible pestilence nga naglabot ini sa sulod sang camp. Kag tens of thousands nga mga katawhan napanay, napatay kag inisya nagapadayon sa gihapon. Kay bisan pa ang Dios naghatag instruksyon sa mga leaders nga sa sini nga pagtalikod, nga pamatyon niya ang tanan nga mga nagpamuno sini. Kag this order was promptly obeyed. Kag ini gali nga instruction nga ginatag sa Dios, gintuman dayon. Gintuman dayon atong mga malalison, atong mga masinupakon ginpatay. Kag ang ila mga lawas tungtong o kung ginsangat dito sa sa galo. Kung makita natin inablang ang ginabutangan sa mga tao nga ginasintensyahan ginsangat dito sa tubang sang bugos sa kongregasyon para makita nila nga ang mga leaders nila mismo were so severely dealt with. Hindi kasi kay leader ka, wala ka, exempted ka. Wala mga ka-360, hindi exempted, kundi pati ang mga leaders nila nag-angkon sang sentensya sa ganoon, ginpamatay kag ginbutong-tong dito sa duog nga sa diing ginabitay ang mga makasasala. Kita naton para makitaan ini sa mga tao kung daano hindi buot sa Dios tani nga pamatyon sila apang nangin masinupakon sila sa Dios nga nagdulong ini sa kawianan sa aton nga Dios. Amo na ang pagtuon naton mga ka-360 sa nagliga sinimana. Kag diri naton makitaan man sa aton pagtuon ng ligad nga si Pinehas nga bata ni Eleazar nga pinakataas nga saserdote, nagtindog siya para among the congregation kag nagkuha sang javelin bangkaw kag nagkadto dito sa isa ka tawo sa Israel sa iya nga tent kag ginpatay niya atong duha, ang babae kag lalaki. Ito di namin tani makita naton bala nga ang Dios siya buot niya nga hindi magsinapakon apang mga tao man nagsinapakon. So samtang ini nga priest nag-execute sa divine judgment, tahod man siya gikilala sa Israel kasubong pari kaging kumpirma para sa iya ang ining puloy-anan sa tubtob sa walay katuduan. Kita na ito puloy-anan ang ginatawag na ang priesthood niya, gintungtong sa iya. So si Pinehas si Pinehas nagang iya nga kaakig away from the children of Israel. Was the divine message. Therefore, saying,
Behold, I give unto him my covenant of peace, and he shall have it, and his seed after him, even the covenant of an everlasting priesthood, because he was zealous for his God, and made an atonement for the children of Israel. Makita nato ang kinaiya ni Pinehas, nangin ano siya? Nangin zealous siya, makugiyon siya sa pagduso sang mga bulaton sang Dios. Nga sa bagay tungod sa ini kalautan ginimo nanghimo siya sang aksyon niya. Kag ini nga aksyon niya mga kuturan nga nangin yara may dakong kabalaka siya, may arong dakong pagpangabudlay siya sa Dios. Di nato makita ini nga iyang paghimo sining bulaton nagdulong ini sang katumbasan para sa katawan sang Israel, no? Mga inanak sang Israel. Ang paghukom nagbisita sa Israel sa ila kasala dito sa Shittim, nagpapas sang mga buhi, no? Nga upod siya sina ang madamo nga mga katawhan nga may ara nearly 40 years before, may ara ini mga katawan nga nearly 40 years before, sa 40 ka mga tuig sa nagligad, nagpahayag ini, nagpakita ini sang iyang kapag sentensya. They surely die in the wilderness. Di ba? Nakita natin dito sa naglapas ang mga katawan sa Israel sa pagsimba nila sa Diyos ganimo sa pilak. Imo sa pilak dito la sa tilad sang ginatawag nga Sinai. Ang Diyos wala na muot sa ila. Wala na muot ang Diyos sa ila. Ano natabo mga ka 360? Ang Diyos nagsabdong sa itong tao. Puro anti sinagin papili anay. Kag ini mga tao, ato na, pag ini mga tao, ini mga survivor sa tong inimuan dito, mga way back 40 years ago, dito sa tiilan sang bukid, sang Sinai, gipasaylo to sila, pero consider mga survivor sila subong, pero ang ila attitude, amo-amo man Japon, amo-amo man sila Japon, mga ka-360. Ang kinaiya nila, amo-amo Japon. Kung nato ang ginabasa ganyan, they shall surely die in the wilderness, Christian Diyos, the numbering of the people by divine direction, during the show that of them, whom Moses and Aaron the priest numbered, when they numbered the children of Israel in the wilderness of Sinai, they was no left a man of them, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun. Abaw, ano ga inatabo? Sang iniisip ang mga dalagko, ano na? There was none of them, wala na, nga nabilin sila, mga ulitaw, mga lamaro na. Mga ulitaw, kag mga lamaron. Sining gani na ako nagligad, mga ka-360, ano gani? Wala, sining simula ng sulatan, wala sa mga nagalin dito sa Ehipto, magluwas kay Caleb kag Joshua, kag atong nagadubo pa sa Pagidaron, ang nakasulod dito sa duta sang Saad. Duta sang Saad. Kag ang Diyos nagpadala sa ila sa mga paghukom sa Israel for yielding into enticement of the Midian. Nagpadala ang Diyos ila sang penalidad o kon paghukom sa sadtong mga katawan sa Israel nga nag-entice, nagupod sila, nagpakikatipan sila sa sadtong mga babae dito sa atong mga Amalekites. So dili kita makuturan, makita naton kung paano ang Diyos sa piyak sina nagmaygugmaon, ginapatawad sila makuturan. Yung teksto gani, Numbers 31 verse 2 nagsiling, avenge the children of Israel of the Midianites. Sila? Avenge. Okay? So mga kuturan, mga kabiyanan, magabalik kita matapos ang aton nga pagpahanumdum sa Senyor. Dali, apon pag-aistoryahan. Dali, apon pag-aistoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali,
Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Balik kita mga kuturan sa aton nga pagtuon sa sining hapon. Yari kita Japon, yari kami Japon nagapamati sining aton programa. Dali, aton pag-istoryahan dari sa AWR 360 Bacolod. Ginagapalaya kita kada Tuesday and Thursday 5 to 6 p.m. Sa Japon, ang atong partner diri sa studio, si K360 Brian Lacson. Salamat sa aton mga koturan, yari di sa aton chat box. Si Sister Marilyn Viloria, nagasiling good afternoon everyone. She's watching us. No? So salamat Sister Marilyn, Sister Nena, kag sa mga koturan pa naton. No? Hindi lang mo makalipat, kindly like and share sa aton nga sa aton nga ginatun-an sa sining hapon para ining aton nga pagtuon. Hindi lang kita ma-bless kundi other people will be blessed also sa manami nga mensahe nga ginhatag sa aton sa Ginoo karon sa sining hapon para magpanumdom sa aton kung ano kadako sang gugma sang Dios sa imo kag sa akon mga kuturan, mga eksperyensya sa mga kuturan naton, mga kabiyanan naton sang una nga panahon nga ini siya may dakong ang tanan sa aton man pagka matinumanon sa subong nga panahon. Okay? So di kita sugpon sa aton nga pagtuon, no? Di kita sugpon ang kita sa aton nga pagtuon. Kag silinga di sang gintalikdan naton. Now all these things happen unto them for in samples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Therefore let him that thinketh he standeth take heed lest he falls. Saying sang 1 Corinthians chapter 10 verse 11 and 12. Mga kuturan nagapanumdum sa ato na kay ini nga mga butang nga nahimo sa itong unang mga panahon mangin ano siya ihimplo sa aton nga ginsulat ini parang aton talopangdon, no? Talopangdon naton para makita naton nga maghatag inisa sa aton sang reminders, inisa sa aton tub-tub sa katapusan sa panahon nga mag-abot. Okay. So din naton mga kuturan na tawa naton. Kabalo kita mga kuturan nga ang kaaway, kabalo sa mga pamaagi kung paano niya kita itandugon ang aton mga tagsa-tagsa katawhanon nga tigipusoon. Okay? Ang kaaway nagatuon, no? Nagatuon sang maayo kun sa sulod sang linibo na ka mga tuig kung paano niya laputon, paano niya tintaron, paano niya makuha ining ining katawan sang Dios pinaagi sa aton mga tagsa-tagsa ka mga kinaiya. Kinaiya sa aton mga batasan, sa aton nga mga tagsa-tagsa ka mga ginahimo gamiton ina sang kaaway mga kuturan para nga madaldal kita niya sa iyang patibong. Kay naghimo ini ang kaaway sa malawig nga mga tinuig sa henerasyon nga nagligad gintun-an niya gini maayo kung paano niya nga mapukan ining mabisan pa ang mga mabasok, mababakod ng mga katauhan. Ang mga prinsipe sa Israel kag pinaagi sa the same temptation man nga ihatag niya kaangay sang ginimo niya didto sa Baal-peor. Tanda na ang mga tentasyon niya bla. Anong tentasyon gani? Ano ganito sining naton? Tunan naton may mga musika, may mga kinasadya, may mga sinaot, may mga kadayawan, may mga kapistahan, may mga kinaon kag iban pa nga pamaagi. Sino tong indala? Ato ang mga lideres man mismo sang Israel amo tong indala dito gin-insinuate, ginhagad ni Balaam man mismo ang nanggalam ito sa muna makuturan sa aton sa sulod sa aton nga pa iglesia
sa aton nga pagkinabuhi, sa aton sulod panimalay. Sometimes ang mainganyo sa imo ang kilala mo man. Budlay ka inganyohon ko na makilala, magiganyo sa imo hindi mo kilala. Pero kung magiganyo gani sa imo ang mga tawo nga kilala nimo, kag maghatag sang a little twist lang a little twist lang sang insakto kag matarong nga mga pamaagi kag mga kinaiya kag mga pamatasan. Ayo sige tudlo sa balang sulatan. A little twist lang. Gamay lang naka-twist pero dadwe dako na sa mga kata 60. Abi nyo lang ha. So, as we approach the close of time, as the people of God stand upon the borders of heavenly Canaan, Satan will, as of old, redouble this effort to prevent them from entering the godly land. Ano galing mo niya? Ay, kaaway ang yawa. Gapangita pamagi. I-double yan ang iyang effort. Nanay ka bala. I-double yung iyang effort para mano? Para nga madalaya ini ang mga katawan niya, hindi pa iya. Pero kung iya na sa yawa, hindi na siya problema. Iya naman ang daan mo. No? Iya na ang daan. So, paano ikaw makasulod? Ang mga katawan to sang Israel, di ba na ba? Para nga hindi sila makasulod dito sa godly land. Anong hindi mo niya? Ginpasudlan niya sa mga pamaagi. Subong mga kuturan, may arap makita, heavenly Canaan ang aton ginahulat, mga kuturan, heavenly Canaan, kay kita ang ginatawag ng mga spiritual Israel. Gani kita mga kuturan, magmangyan bakod na. Sinigyan niyo? It is not the ignorant and uncultured merely that need to be guarded. He will prepare his temptation for those in highest position in the most holy office. If he can lead them to pollute their soul, he can through them destroy many, and he employs the same agent now as he employed 3,000 years ago. By worldly friendship, by the charms of beauty, by the pleasure-seeking, mere feasting, or the wine cup, he tempted to the violations of the 7 commandments. Ano gani yung 7 commandments? Abilang taon naton ha. At sige ba yan taon naton. Una gani, thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not take the name. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Honor your father and your mother. Thou shalt not kill. Thou shalt not steal. Na? Wala tayo ito makuturan ha. So gapayag makuturan sa atong tandaan naton. Kay ang kaaway nagapangita sang pamaagi. Pamaagi sa ano? Kawaton niya ang mga kaalam, pagkabutang, ang pagkamatinumanon sa katauhan, kumbaga pa butangan niya sa mga nagkalain-lain nga mga pamaagi para ining matutom nga makatawan sa Dios iya mapatalang. Sige Satan seduced Israel into licentiousness before leading them to idolatry. Ay, ano ba ito mga turan? Buot, hungod bala, hungod sa buot nga mag-upod, hungod sa buot nga pamalain ako na ma-observe ba lang ko? Ma-observe ba lang ko? Hungod sa buot makuturan, may pagpanugot. Kag sa uli, naglabot ini sa sini mga katawan even sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Pamangkot makuturan sa aton sa pong parimpo. Anong Diyos-Diyos man? Diba? Ano mga Diyos-Diyos man? Ay, madamo. Right on the tip of your finger makuturan, ang Diyos-Diyos ara na da. Na? Anong Diyos na ton? Mammon. Or either ang aton nga kamanggaran nga ang aton kamanggaran arada, ang aton nga kagwapa, ang aton nga kagwapo, ang aton nga mga pagkabutang, medyo abigoro ang imong nga kaluyahon, ang Dios imo ning imong nga pagpasiksi sa imong lawas, pagpagwapo sa imong lawas. Ibig siya kung isa nalipat ka nga ang ginagamit mo gali hindi na imo, yan na sa Ginoo. Diba? Nakakalipatan na naton kag iban pa nga pamagi
handong ka magdamo imo pangwarta kag nalipat ka na, himuon maghimo ka na, even illegal nga pamaagi o kung hindi na hulusam nga mga pamaagi ginahimo mo. Hungod sa buot, no? Hungod sa buot nga nagdulong sa idolatry. Kini those who will dishonor God's image and defile His temple in their own person will not scruple at any dishonor to God that will gratify the desire of their depraved hearts. Ano gani ni? Dishonor God's image. Sinong image ng Diyos? Ining lawas naton, no? We are created in the image of God. Siling mga kauturan sa Genesis chapter 1 verse 26. Let us make man in our image. Mga kauturan sila nga. So himuon kita sa Dios iya himahe. Kag ginimo kita sa Dios iya himahe, ining lawas nga aton na angkon. Hindi tani pagpasipakpakan. Hindi tani paggubon. Hindi tani nato pagbutangan hilo. Ay mga kauturan, maluoy ka mo sa inyo lawas, iya na sa Dios inyo nimo. Hindi niyo pagpubutangan tato. Hindi niyo pagbutangan ng piercing, bisan di lang may piercing. Maluoy ka na mga kauturan. Kaya binidaguro beauty. Beauty na bala mga kauturan. Hindi pa gani isang labala, no? Beauty is in the eye of the beholder. Mga kauturan, para sa Diyos siya, gwapa, kakagwapo mga utod niya. Para sa pananawan, sa iban, laway ka, sa tubang sa Diyos siya, ikaw ang pinakagwapa, kag ikaw ang pinakagwapo sa iya tubang. Amo na yung ato niya Diyos mo. Ang yawa lang nagapagita sa pamagi. Risin nga diyo, the moral and intellectual powers are benumbed and paralyzed by the gratification of animal propensities, and it is impossible for the slave of passion to realize the secret obligation of the law of God, to appreciate the atonement, or to place a right value upon the soul. Goodness, purity, and truth, reverence for God, and love for sacred things, all those holy affections and noble desires that link men with the heavenly word are consumed in the fire of lust. The soul became a blackened and desolate waste, the habitations of the evil spirit, and the cage of every unclean and hateful birds, being formed in the image of God, are dragged down to a level with the brutes. Ano kani? So, ini mga kuturan, ining kinaiya bala, ining kinaiya ang pagpadayaw sa aton nga kagalingon. Isa nalipat na kita, templo ng aton nga lawas, ang balaan nga espiritu, pero do pa matyag sa aton lawas, do mga sapat. Ginahimo naton, ginapintasan naton lawas, hindi kita kaintindi. Ang normal nga butang, ginay abnormal naton. Ang normal nga arada, iliwaton naton. Kay, abi naton, ato na. Remember that your body is the temple of the Holy Spirit, in whom, diin ang, ang Diyos nagapuyo. Siling mga ka-360. Now, it was by associating with idolaters, amuning sala dito sa mga katawan sa Israel, dito sa tinion nga dito na sila naamtang sa kilid sa suba. Kasi nga, suba sa Jordan, sila nga, it was by associating with the idolaters and joining in their festivities that the Hebrews were led to transgress God's law and bring His judgment upon nations. So now, it is by leading the followers of Christ to associate with the ungodly and unite in their amusements that Satan is most successful in alluring them into sin. Abi ko anay, sila lang to sa una, sa panahon nga dito sila sa duta sang Midyan. Hindi gali mga ka-360, kag kitaman mga Kristohanon, din-highlight kung gibutangan ko di siya. Ina, Satan is most successful in alluring them into sin. Who? Ano niya? Christ followers. Christ followers. May danger kita makuturan. Association with the ungodly. Sample.
Paano ka nagpangawat sa Dios pinaagi sa imo tion? Tion lang ha. Dunduma ko ni mga kuturan sa ara ko sa police. I was invited to speak with the policemen sang Bacolod Police Office. The part na sa sang amon nga mo yung katapusan nga tinion tigaan gimi higayon nga maghambal sa ato mga kaupdanan. So ginauna-una ko what message should I give para sa mga kaupdanan ako ng mga pulis, no? Kag nadumduman ko gid. Akon paano ang tawo, nari ba? Paano ang tao nangawat sa Dios? Dili nato in tithes and offering. So ginkuha ko niya mga katesisti, paano ang tao, paano kita nga pulis nagpangawat sa Dios kag sa aton nga gobyerno? Sa ano? Pinaagi sa aton nga pag-manage sa aton nga time. O kuturat management of time gali pangawat para gyapon sa Ginoo. Kaya nga wala ka na gani tion magbasa sa imo balaan nga kasulatan eh. Wala ka na tinion magbasa sa imo leksyon. Wala ka na tinion mag-communicate sa imo sa Ginoo. Sa sobra mo ka sa kuon, nagabangon ka sa aga, wala ka nakapangamuyo. Naglumpat ka, nagkaon ka, wala ka pangamuyo. Naglakat ka, wala ka pangamuyo. Naglakat ka, it seems there's nothing na lang. Wala na. So makuturan, gamito na sa kaway. Kag plus pagid, ang association mo pagid sa mga bad influence. Bad influence. Upod pa kami na, parehas pa kami na. Pero makuturan, anong ginauyatan nyo? Ha? Anong ginuyatan nyo? Anong ginakalingawan nyo? Dundong ba ko na makuturan? Nasubo ko na balam. Kay, ikaw na gid, tumuluo ka. Pero, hahara ka madawokot sa mga games da nga. Kung isa gani, may multa pa. May multa pa. May ano pa na? May bayad pa. Mabayad ka na, magasto ka sa pangwarta. Makuturan, ang dadaan naton, gingamit kita sa Ginoo. Kag we must have to separate. Sige nga, come out from among them and be ye separate, said the Lord, and touch not the unclean. Ay, kung isa wala ang unclean, abi naton ang clean food lang. Unclean makuturan, uncleanliness pala sa aton life. Mga hindi naami sa aton panglawas. Dala na da, hindi lang niya hindi lang sila nga na parte ni Sir na sa akatarton, hindi hindi nambal di unclean o kon atong mga mga ginadagtaan, hindi man kuturan, hindi ni siya amo, kundi dala ni siya tanan sa mga ginahimo naton nga magdulong inisang kasubanan sa aton ni Dios. Kung kisa ang mga gamito naton ang cellphone naton nami ni siya, pero isang click mo lang magdulong sa imo sa kapamakan. Ining cellphone naton nami ni siya. Pero kung mag-ukot ka da inuras sa pag-Facebook, sa pag-TikTok, sa pag-games, hindi naman sa namin makuturan. Ganyan nga, God requires of His people now as a great distinction from the world in customs, habits, and principles as He required of Israel anciently. If they faithful follow the teachings of His word, His distinction will exist. It cannot be otherwise. The warning given to the Hebrews against assimilating with the heathen were not more direct or explicit than are those forbidding Christian to conform to the spirit and customs of the ungodly. Christ speaks to us, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Siling sa 1 John chapter 2 verse 15, mga katisisi. Kanami sa pagpanumdum sa aton mga kuturan, may mga warning ang ginatag sa aton. Kaangay man sa warning ang ginatag to sa una sa mga katawan sa mga Hebrew people before they cross sang Jordan River, mga ka-360. Same true man sa aton, gintagaan man kita warning. Para nga warning, para nga hindi kita madaldal sa kasalanan. Ang galing warning niya, kasi niya, forbidding Christians to conform to the spirit and customs of the ungodly. Sila nga Kristo, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.
So ano sila nga? The friendship of the world is enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Siling sa James chapter 4 verse 4. Abay mong kuturan nga sa katapusan nga sa aton nga ba tinion kay wala na kita sa oras niya. The followers of Christ are to separate themselves from sinners, choosing their society only when there is opportunity to do them good. We cannot be too decided in shunning the company of those who exert an influence to draw us away from God. While we pray, mamuyo naton, lead us not into temptation. We are to shun temptation so far as possible. Makuturan, unta ang aton nga pagtuon sa sining hapon, nagdulong ini sa aton sa pagtulupangod sang dakong gugmang nga ginhatag sa imo kag sa akon. No? We must have to shun temptation, makuturan. Kita na iya ang magpugong. No? Kabalo kita, may tentasyon. So pungga na ito, makuturan. Ang balaan ni Espiritu magabulig sa aton. Pero kita wala handom sa atong kabuhi. Nga madaog naton ini mga pagtilaw. Ang kaaway magadaog sa aton. Pero ako makuturan nagasiling, kinanan ang Diyos ang magdaog sa tanan nga bagay. So sa aton nga nagikupo daton, Sister Marilyn Viloria, salamat. Kag Sister Nina Morito, salamat pagpigupod sa aton. Kag sa mga uturan naman daton, basi late naman kamo ka-open sa aton nga live telecast sa sining hapon, ang Diyos magpakamaayo man sa inyo. Gani mga ampo kita mga uturan, salamat sa dakong gugmang ginatag nimo sa amon, balaag gaglando namin ni Diyos. Sa sining nga tinakna sa gihapon, yari ang imo mga alagad. May dakong handom kami nga madaog ini mga pagtilaw nga nagalabot sa amon. Maluya kami, walay kami ikasarang. Gani o Diyos buligi kami nga magmadinlagon kami sa tanan nga bagay nga ini mga sala nga naga abot sa amon o kung ini mga tentasyon nga nagalabot sa amon, madaog namon ini tanan. Hindi sa amon kusog, kundi sa dugo sang imong anak nga ginula dito sa cross sa Kalbaryo gitong Hesus, kag sa pagiya sang balaan nga Espiritu. Kaya ini tanan giningyo namon mabato ng imong kaluoy, ginampo namon ini pinaagi sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo.